Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pag-usapan ho natin sa NFA, you remember bago ako nagbakasyon, I think a week before my vacation, napag-usapan ho natin itong NFA na may sinibak ho si President Noy, yun hong Yusek Valdez. Kaya pinag-iitan ho na magkaroon ng importation. Tao ho ito ni Evasco sa loob ho ng Office of the Cabinet Secretary. Ito namang si Jason Aquino, hindi ho related kay Panot to, kay President Noy. Hindi related, no relations. Sundalo daw ho to eh. Siya ho nasa NFA, National Food Authority. Ngayon, ano ho ba talagang mandato ng NFA, mga bossing? Ang mandato ho ng National Food Authority, sila ho yung nasa frontline ho ng gobyerno. Pag-uusapan ho ng industriya ng bigas kapag dumating ho ang kalamidad. Ngayon, kuminsan ho, ito ho yung pagtaas ng presyo na yan sa merkado. May kinalaman din ho yan sa sinasabing supply and demand. Ngayon, yun na hong mga sinasabing huling barahan na ho, last resort na ho. Parang itong NFA, panabla ho to para wag ho tayo maubusan ng bigas at yung mga mahihirap ho nating kababayan, pwede hong bumili ng murang bigas. At the same time, napoprotektahan ho yung mga pobreng magsasaka ho natin. Yung kanilang inaani, binibili ho dapat ng gobyerno ng mura. Kaya lang, kuminsan natatalo ho ang gobyerno kasi mababa ho kasi ang presyo ng gobyerno pagbili ho ng palay doon sa mga magsasaka ho natin na katulad ng NFA na ang presyong bilihan 17 pesos ang isang kilo. Samantala, sa mga rice trader, 18 hanggang 24 pesos ang isang kilo. Kung ikay magsasaka, makinig kayo, Secretary Piñol, you're listening, Department of Agriculture. Kung ikay magsasaka, sinong pipiliin mo? Yung NFA na bumibili ng palay sa mga magsasaka, mahihirap nating magsasaka na ang presyo 17 pesos lamang? O yung mga rice trader na bumibili ng 18, mataas ng 1 piso, or hanggang 24 pesos sa isang kilo? Eh kung ikay magsasaka pobre, sinong pipiliin mo? Kaya ito hong NFA, mura ho yan pag bumili ho sila sa mga magsasaka para nabebenta ho nila para wag ho tayo magkaroon ng kakulangan. Kaya lang, yung importation kasi maraming kumikita riyan. Noong panahon ho ni Panot, panahon ho ni Gloria, panahon ho ni Estrada, panahon ni Ramos. Maraming kumita ho riyan, boss, pagdating sa importation. Ngayon, hindi pa kasama yung mga diversion yan. Marami ho kami nahuhuling diversion dyan eh. Kaya ito hong parang ito'y namamagitan lamang namamagitan para doon sa mga mamimili. Ito hong NFA na making sure na sapat ho yung supply ng bigas. Kanina, boss, mga bossing, yun daw supply natin ng bigas, hindi na ho abutin natin ng I don't know kung 2 weeks na lang natin supply ng bigas na lang natin. Kaya ito naman ho talagang kinakailangan ng lahat ho ng mga palay na ani ho ng ating taga-ani ho ngayon ng palay para mga magsasaka. Yan ho dapat binibili ng gobyerno yan sa pamamagitan ng NFA. Kaya lang mura ho pag nagbili ng gobyerno ng NFA, 17 pesos kada bawat kilo. Samantala yung mga rice traders, 18 hanggang 24 ho nila nabibili. Kaya ito ho yung mga producers and grains businessmen. Sila hong bumibili, natatalo ho ang NFA ho natin. Kaya kinakailangan tulungan ho talaga natin mga sasaka. Ngayon, bakit kinakailangan ng NFA mag-import ng bigas? Yan ang tanong. Bakit kinakailangan natin mag-import? Samantalang umaani ngayon mga pobre magsasaka natin.
ani ngayon, tag-ani ngayon. Dapat binibili ng ating NFA yan. Kaya lang, bakit mo pipilitan ng magsasakang bumili ng ibenta ng magsasaka sa gobyerno sa NFA, ang bilihan ay mura, 17. Mga businessmen and traders, 18 hanggang 24 bawat kilo. Nakita niyo yung difference nun? So ngayon, kinakailangan din natin nag-i-import kasi kuminsan, pag medyo kinukulang na tayo, may mga panahon na kuminsan tag-ulan, na hindi sapat yung ano. So ngayon, itong mga normal lang huto kapag medyo yung mga tag-ulan, na wala masyadong production, ani. So mga kalamidad na nangyayari ho. So ang preparasyon na kinakailangan ho dapat dyan, ngayon, tag-ani, bili dapat ang gobyerno, aktibo ang pamimili sa mga magsasaka nating, pobreng magsasaka natin sa kanilang mga ani. Kaya lang natatalo ho sila. Kinakailangan siguro ng gobyerno bilhin ang mga bigas ng mitong mga magsasaka natin sa presyong kapareho rin ng rice trader na 18 hanggang 24. Ang siste, hindi ho kayang tapatan ng ating gobyerno itong mga putok sa buhong pendeho ng mga rice traders din na mga kuminsan talagang bibilhin nila ng sa bagay, wala namang masama rin kung bilhin nila ng 18 hanggang 24 pesos kada kilo, kung talagang gusto ibenta ng mga magsasaka ron, at least kumikita magsasaka natin. Kaya lang mga boss, kapag medyo tagulan na, medyo ito, mahirap na yung sinasabing harvest, mga kalamidad na dumarating, paano ba kinakailang paghanda yan? Yung preparation should be done way before. Ngayon, kapareho nito ngayon. Kaya pwede na mag-import ngayon. Ano? Ako naniniwala ako dyan. Mahirap po yung nag-i-import kasi na, kumbaga, nag-i-import ka. Ba't ka nag-i-import? Yung iba kasi nag-i-import kasi gusto lang kumita eh. Pero mga boss, may mga panahon kasi na kinakailangan ho talaga na at this point, ako ho'y naniniwala na dapat yung NFA may council ho talaga, may task force na dapat kapareho ng Department of Budget and Management, Land Bank, mga gobyerno ho, kapareho na ng Department of Finance. Umuupo ho sa konseho yan eh. Department of Trade and Industry. Dapat may government-to-government transaction ho. Bumili ang gobyerno natin sa gobyerno ng Vietnam o sa gobyerno ng ganire para nang sa ganun, nakikita ho natin, transparent ho, kung anong nangyayari. Hindi ho kasi marami ho nagsasabi, parang malilito ho kayo sa mga balita ngayon kung hindi ho talagang nag-a-analisa, no? Malilito ho kayo sa mga balita dahil hindi nyo malalaman kung sino nagsasabi ng totoo eh. Mahalaga ho, hawakan yung utak ninyo, ano? Kasi kung hindi, somebody will hold on to your brains because somebody else will try to manipulate you.